kalooban nga ng Diyos ang tao ay magsitanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas sa uri ng panalangin. Ano po? So, marami pong tutungo sa impyerno sa Mateo 7:13 and 14. Number 3 yan. No, maraming tutungo sa impyerno. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang daan at malapad ang daan patungo sa pagkapahamak, at marami ang dooy magsisipasok. May dalawang daan po na tinutukoy po ang Diyos lagi, ano? Ang isa'y maluwang at maalwan, ang isa'y makipot. No, kaya marami nagsisipasok doon sa maluwang at maalwan. Katulad po ngayon, ano po ba ang maalwan ngayon? Alam niyo po ba na marami po ang galit na sa Diyos at sa Biblia sa maraming maulad na bansa? Hindi ko po inaano yung LGBT, no? Mahal po sila ng Panginoong Diyos at hindi dapat natin sila hamakin ni pagtawanan. Kaya lang galit sila sa Bible kasi sa Bible po ay mayroon po mga talatang katulad ng sa Sodom at Gomorrah na binabanggit po na kailangan po ay tayo ay sa Diyos at hindi po tayo papasok sa ganoong mga bagay. Ano po? Okay, tayo po'y wina-warningan ng Diyos. Kaya lang, galit sila at ang dami po magsisipasok sa daan na alam niyo po maluwang at alam niyo yun, hindi po mahirap sumunod, hindi mahirap. Kaya ngayon marami pong gusto yung relihiyon na o samahan na pwede ang gusto natin. Halimbawa, pwede ka lang mag-inom, pwede kang magbisyo, pwede kang mag-asawa na marami. Ano, pwede kang magmura. Kaya lang, pag pinag-aralan niyo po, hindi po yun sa Diyos. Ano po? So, sapagkat makipot ang pintuan at maitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang makakasumpong noon. And medyo nakakalungkot po itong verse na ito. Kakaunti ang nangakasumpong. Ano, yung word po na nangangakasumpong, no, nangangakasumpong, ibig sabihin, hindi gusto ng Diyos na sila po ay mapahamak. Kundi kunti po yung naghahanap talaga sa maayos na daanan ng Panginoong Diyos. Maraming tao, pang-apat, ang nag-aakalang sila ay ligtas. Ito po mas nakakatakot, no? Yung katulad ko po noon, ako'y anak ng pastor. Akala ko saved na ako pero alam kong hindi pa talaga ako sure, no? At sabi ko nga na naginip ako na naiwan ako nung dumating ang Panginoon at iyak ako na iyak pagkatapos. Ang totoo po niyan, nagkukunwari lang ako. Pwede ka naman magkunwari. Pero ang tunay na ligtas po, dahil siya'y nananampalataya ng lubos kay Kristo, ay walang pagkukunwari, no? At dahil totoo ang lahat ng pangako ng Diyos sa salita ng Diyos at may pananampalataya ka nga, ay pag sinabing pananampalataya ay hindi mo pinagdadalawang isipan. Ano po? Dahil um, ito ay sinabi ng Diyos sa kanyang salita. Hindi pwedeng magsinungaling ang Panginoon. So, pero maraming nag-aakala yung dahil mabait na tayo, kumakanta tayo sa choir o tayo ay sumalasali sa mga gawain. Ano pong sabi ng Matthew 7:22? Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsisampanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo'y nagsisagawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagawi ipapahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangangakilala, magsilayo kayo sa aking, kayo mga nagsisigawa ng katampalasanan. Masakit po ito no na naghimala na nga hindi pa kilalanin ng Panginoon. Bakit? Hindi porke po naghihimala pala ay sa Diyos. Ano po? Ay, alam nyo, wag niyo po ako ma-misinterpret, pero merong mga tao, di ba, yung may mga binubulong, may mga, hindi po porke ganun ay sa Diyos, no? Meron pong mga nanggagamot, di ba? Pero pwedeng hindi po sila sa Diyos. Hindi ko po sinasabing lahat, no? Okay, katulad sa Africa, bubulungan nila yung tao, pwedeng gumaling, pwedeng mamatay. Alam niyo po ba ang dahilan? Nag-o-offer po sila sa demonyo. Ang tawag po dito ay voodoo religion. Ngayon, panglima, walang kabuluhan ang kamatayan ng Panginoon, Efeso 1:7. Kung lahat naman ay ligtas na, hindi niyo na kailangang mamatay. Hindi kung ang lahat ay kay Kristo na o lahat ay anak na ng Diyos o Kristiyano. Hindi na niya kailangan magbuwis para magbayad ng ating kasalanan at bigyan tayo
ng sinasabing buhay na walang hanggan sa John 1:12, bigyan tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya ang sabi sa Efeso 1:7 na sa Kanya, mayroon tayong ating katubusan sa pamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan. Salamat na namatay si Jesus para sa atin. No, ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya, ang tao ay naliligtas o naging Kristiyano sa pamagitan ng binyag. Ngayon po, si Simon sa Gawa 8:13, ay iba po itong Simon na to kay Simon Pedro, no? Kapangalan niya. At nang humanga siya kung paano nagpapagalingan ng mga apostoles ng Panginoon, ay binayaran niya, no? Kasi gusto niya ring kumita. Ano po, at sinaway po siya ni Pedro, sinaway siya ng mga apostol, at alam niyo, doon nagsimula na, naisip naman niyang mali, no? Pero ibig sabihin, mali yung purpose niya kung bakit siya umaanib o kung bakit siya sumali doon sa mga disipulo ng Panginoon at that time. At si Simon man ay naniwala rin at nang mabautismohan na, ay nanatili siyang kasama ni Felipe. At nang makita ng mga tanda at ng mga dakilang himalang ginawa, ay napahanga siya. Yung mga tanda, dakilang himala, wow, sabihin, pwede ko bang gayahin at bilhin, no? Ay, hindi po pwede yun. Yun po ay regalo ng Diyos. So, ang point po doon, hindi porke ikaw ay umanib na sa isang grupo, nabinyagan ka doon, ay ikaw ay ligtas na, ikaw ay Kristiyano na. Halimbawa na magnanakaw sa krus sa Lucas 23:43. At sinabi niya sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon na ikaasamahin kita sa paraiso. So, alam niyo po, yung magnanakaw sa krus ay ipinanganak po yan ng Hudyo, na meron na sila